Natapos na ang palabas na Batang Kwapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Sa sandaling iyon, ibinuhos ni March ang lahat ng sisi kay Paulo at Greg. Dahan-dahang pumipikit ang mga mata ni Jasmine at tuluyang gumuho si March. Hindi na niya alam ang gagawin. Paulit-ulit na umiiyak at sumisigaw, "Jasmine, lumaban ka. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata." Para sa kanya, ang pagpikit ni Jasmine ay tanda ng panghihina at ang panghihinang yon ay tumama sa kanya ng malalim. Bumagsak si March sa pagluha at sa kanyang tabi ay umiiyak din si Paolo. Tahimik na nakamasid sina Greg at Regina, pinapanood ang kanilang apo na unti-unting nawawalan ng lakas, na para bang nagpapaalam na. Sa kalagayang yon, biglang naging matapang si March. Mariin niyang idineklara, hindi ito maaaring magtapos ng ganito. May pag-asa pa kung makukumbinsi si Thea na payagan si Ashley na masuri. Mabilis niyang sigaw, "Paulo, kumilos ka. Kailangan nating gumawa ng paraan ngayon. Sumasang-ayon ka ba na mawawala ang ating anak?" Sinabi rin niya ito kay Greg. Sa kanyang mga mata, lahat ng ito ay kasalanan ni na Paulo at Greg. Ang kanilang mga pagkakamali at pagkakalulong sa isa't isa ang nagdala sa krisis na ito. Lalong nag-apoy ang galit ni March. Mariing pinagsabihan si Greg. Sinabi niya na bagaman hinabol ni Greg ang mga babae, wala siyang ibang anak. Ngunit si Paulo ay iba. Nagkaroon siya ng anak kay Thea at may ebidensya, isang video. Ang katotohanan ito ay lalo pang nagpasidhi ng galit ni March. Ngunit sa pagkakataong ito, tumayo si Regina sa tabi ni March. Nauunawaan niya ang sakit ni March, mas malalim pa kaysa sa sugat na dulot ni Greg. Kaya't lumapit si Regina at niyakap si March, nakibahagi sa kanyang dalamhati. Sinubukan ni Greg na pakalmahin si March, nakikita ang galit at takot sa kanyang mga mata. Napagtanto niyang kailangan niyang kumilos, kaya't sinabi niya, "Huwag kang mag-alala, hanggat may oras, may pag-asa." Pagkatapos ay nagpasya si Greg na isugal ang kanyang yaman at lumapit kay Thea. Samantala, bumagsak si Paulo sa pagluha, parang batang nawalan ng candy. Hindi niya matanggap, ngunit tinanggap niya ang galit ni na March at Regina. Alam niyang wala siyang kapangyarihang baguhin ang sitwasyon. Diretsahang kinausap ni Greg si Thea. Ipinaliwanag niya na kung hindi niya makukumbinsi si Ashley na magpa-test, mawawala ang kanyang mana. Ngunit kung gagawin niya at papayag si Ashley, agad siyang bibigyan ni Greg ng bahagi. Nahikayat ng yaman at mana, pumayag si Thea. Ngunit alam niya na ang kanyang desisyon ay nangangahulugang si Ashley ang magbabayad ng pinakamalaking halaga, sapagkat sa kanya nakasalalay ang panganib ng pagsusuri. Nasa tabi ni Jasmine si Ashley nang dumating si Greg ng mabilis. Ngayon ang tanong, papayag ba si Ashley? Sa ilalim ng matinding presyon ni Thea at Greg, ang desisyon ni Ashley ang magtatakda ng kinabukasan ng kanilang pamilya. Umalis sina March at Jasmine sa Turicampo House. Sinubukan silang pigilan ni Greg, ngunit mismong si Paulo ang humawak sa kanya upang maiwasan ang mas matinding gulo. Ngunit matapos ang pamamaalam na yon, lalong lumala ang kondisyon ni Jasmine. Ang dagdag na stress at kaguluhan ay nagpalala sa kanyang sakit. Sa ospital, halos mawalan na siya ng malay. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng kakaibang bughaw na kulay, maputla ang kanyang mga labi, at hirap siyang huminga, kaya't kinailangan ng oxygen. Lubhang nabalisa si March sa kalagayan ni Jasmine. Hinarap niya si Paulo at mariing sinabi, "Ito na ang pagkakataon mo kung tunay mong nais na patawarin kita. Kumbinsihin mo si Thea at si Edward." Hindi na nag-aksaya ng oras si Paulo at agad na lumapit sa kanila. Diretsahang hinarap siya ni Edward, tinanong kung bakit siya naroon. Malinaw ang sagot ni Paulo. Naroon siya upang hikayatin si Ashley na magpa-test. Ngunit nagalit si Edward.
Mariin niyang idineklara, "Ano man ang mangyari, hinding-hindi ko ipapagsapalaran ang buhay ng aking anak." Sa init ng sandali, biglang nasabi ni Paolo, "Edward, hindi siya tunay na anak mo." Lalong gumulo ang sitwasyon. Hindi na lamang ito tunggalian sa ospital, kundi pati na sa kanilang mga relasyon at mga nakatagong katotohanan. Inakusahan ni Edward si Paolo na hindi kailanman kumilos bilang tunay na ama, kahit alam niya ang katotohanan. Ngayon, sa oras na kailangan si Ashley, bigla na lamang nais ni Paolo na magpanggap bilang ama. Para kay Edward, ito ay puro pagkukunwari. Mariin niyang tinanggihan. Mula roon, lalo pang tumindi ang banggaan. Sinabi ni Edward kay Paolo na ito ang kanyang karma, parusa sa pagiging makasarili, mayabang at mapagmataas. Dahil sa galit, sinuntok ni Paolo si Edward at sumiklab ang marahas na away. Dumating si March sa tamang oras upang pigilan sila. Umatras si Paolo, iniwan sina Edward at Thea na hindi pa rin kumbinsido. Bago bumalik sa mansion, nagpasya si Paolo na kausapin ang kanyang ama na si Greg. Pinakalma siya ni Greg, sinabing, "Huwag kang mag-alala, Paolo. Ako ang bahala. Kung tatanggi sina Edward at Thea, mawawala ang kanilang mana." Tinanong ni March si Paolo kung kumusta ang kanyang naging pagsisikap. Inamin ni Paolo na tumanggi sina Thea at Edward. Ngunit idinagdag niya na si Ashley mismo ay pumayag. Malinaw ang sinabi ni Ashley. Hindi niya susuwayin ang kanyang mga magulang, ngunit hindi rin niya kayang iwan si Jasmine, lalo na ngayong alam niyang kapatid niya ito. Mahal na mahal niya si Jasmine. Idineklara ni Ashley na handa na siya, ngunit hihintayin ang senyales ng kanyang mga magulang. Nang marinig ito, gumuho si March sapagkat inamin ni Paolo na hindi pa rin pumapayag sina Thea at Edward. Idinagdag pa ni Paolo na nakausap na niya si Greg at si Greg na ang hahawak sa lahat. Galit na galit si March, mariing sinabi, "Nakakahiya ka, Paolo. 16 na taon mong itinago ang katotohanan at ngayon hindi ka makakilos ng mag-isa. Kailangan mo pa ang tulong ng iyong ama." Diretsahang kinausap ni Greg si Thea. Inamin ni Thea na ang kanyang mga pagkakamali ang nagtulak sa kanyang anak na magbayad ng pinakamalaking halaga. Ngunit ipinaliwanag ni Greg na kung sila, si Thea, si Edward at si Ashley ay magkasamang papayag, hindi mawawala ang kanilang mana. Lalong lumalim ang banggaan sa pag-uusap na ito sapagkat alam ni Thea na ang kanyang desisyon ay nangangahulugang si Ashley ang haharap sa pinakamalaking panganib. Mas komplikado na ngayon ang sitwasyon. Handa si Ashley, ngunit hindi kikilos nang walang pahintulot ng kanyang mga magulang. At lalong tumindi ang tunggalian ni na March, Paolo at Greg sapagkat bawat isa ay nagtatangkang ipaglaban ang kani-kaniyang katotohanan at interes. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.